Alright, ito naman yung yung usapin nga dito kay KBP Inday Sara, no? At ito nga, napakagandang balita. Panoorin nun natin yung balita tapos saka natin bigyan ng reaction, alright? Nag-utos ng Korte Suprema sa Senado at Kamara na magpaliwanag kaugnay sa petisyon na inihain ni Vice President Sara Duterte sa naging proseso ng impeachment laban sa kanya. Para bigyan tayo ng detalye, makakausap natin sa linya ng telepono si Camille Samonte. Camille, kanina lang yan inanunsyo ng SC, ilang araw daw ba yung binigay nila para sa pagtugon ng Kongreso tungkol dito? Ruth, binigyan ng 10 araw ng Korte Suprema ang Senado at Kamara para magkomento sa petisyon na inihain ni Vice President Sara Duterte. Kaugnay ito sa pag-question ni Duterte sa naging proseso ng impeachment sa kanya ng Kamara. Sa kanyang petisyon, hiniling ni VP Sara sa Supreme Court na maglabas ng temporary restraining order at writ of preliminary injunction para pigilan ang Senado na isagawa ang impeachment trial sa kanya. Sa ngayon, wala pang TRO na inilalabas ang Korte Suprema sa petisyong ito. Ruth? At kabakailan lang din, Camille, naghain naman ng petisyon ang grupo ni na Attorney Israelito Torion kasama yung iba pang mga kaalyado ng mga Duterte para ipatigil naman itong impeachment laban kay VP Sara. May sinabi na ba dyan ang Korte? Ruth, pinag-aaralan pa rin ng SC kung pagsasamahin na lang nito ang Yan maliwanag mga kababayan, no? Pinagpapaliwanag sila. Diba? Parang nga dito sa impeachment complaint. Kasi halata po talaga kasi. Alam mo kahit saan tignan, yung mga ginagawang dahilan, gaya ng mga confidential fund, mga kung ano nung pinagsasabi nila, diba? Hindi naman ho talaga yun ang pakay nila eh. Huwag na ho tayo magbulahan. Huwag na ho tayo magbulahan. Ang pakay ho nila dito, matanggal ang Duterte. Matanggal si VP Inday kasi ang liwanag po, napakaliwanag. 'Di ba? Kung sino pinakamalakas, 'di ba? Sa darating na halalan sa 2028. Ngayon pa lang ginigiba na nila. At gustong-gusto nga nila, 'di ba? Mapapansin ninyo mga kababayan, sa mga sorting ngayon, yung mga patao, yung mga 'di ba? Kumukuha sila ng artista. Kung sino pinakamaingay, doon ko ibibigay, di ba? Kumukuha sila ng mga ganung di ba? Ay magkano bayad doon? Ayoko na magsalita pero mahal yun. Hindi natin afford. Di ba? Hindi naman sila tatauwin kung walang ganun. Walang paayuda, walang di ba? Saka nakita nangangampanya sila pero may paayuda. Tapos merong yung mga gusto mag-apply ng trabaho. Talagang tatauhin kayo nun. Samantalang yung sa PDP laban, wala namang mga ganun-ganun. Talagang tinatao dahil gusto sila ng tao. Ayun yun. Okay, tuloy natin to. Magpastuloy. Ng mga Duterte para ipatigil naman itong impeachment laban kay VP Sara. May sinabi na ba dyan ang Korte? Ruth, pinag-aaralan pa rin ng SC kung pagsasamahin na lang nito ang petisyon ni VP Sara at petisyon nga na inihain naman ng grupo ni na Attorney Israelito Torion na gusto ring ipatigil ang impeachment case sa bise. Sa ngayon, wala pang tugon yung mga mahistrado sa petisyon ni na Torion. Nauna naman ng sinabi ni Senate President Chis Escudero na ang Solicitor General ang magsusumite ng kanilang komento kaugnay ng mga petisyon na may kinalaman sa impeachment case ni VP Sara. Ruth? Yan po ang Express Report ni Camille Samonte. See? Alam niyo mga kababayan, kaya ho nila ginagawa talaga yan kasi gusto nila ma-out of line ng Duterte. Ang Duterte family pagdating mo sa politika. So never nilang, kasi pag nangyari ho yan, alam niyo mga kababayan, nako, ewan na lang. Ewan na lang po talaga. Kung ngayon garapalan ng korupsyon, kayo na po bahala. Pag binoto nyo pa yung mga hindi karapat-dapat. Ang hirap na magsalita. Puro drawing. Diba yung mga video? Si ganito, si ganyan.
Di ba? Ang gaganda ng mga sinasabi. Pero iba doon, balingbing. Tapos meron pa doon, dapat lahat may gamot. Dapat lahat may ano. Na-aksidente nga ako sa Makati. Di ba? Yung sumemplang ako, nagbayad ako. Paano lahat may gamot at libre? 5,000 ang binayaran ko sa Makati. Wag nga ako. Wag ako sa inyo. Alam niyo mga kababayan na matuto po kayo maging matalas ang isip, 'di ba? Mag-research ba? Mag-research. Research. Kung totoo o hindi yung mga pinapangako ng mga politiko. Kasi para ho sa akin, wala naman nung gaganda eh. Pagdating mo sa health, andyan si Senator Christopher Bongo. Mr. Malasakit. O, diba? Andyan si Bato. Diba? Alam niyo yung wala nang kailangan patunayan pa. May mga napatunayan na. Lalo-lalo na si Pastor. Si Pastor Apollo Kibuloy. Nakita niyo yung kingdom? Nakita niyo yung mga pinag-aaral niya? Alam niyo yun? Pinag-aaral niya ng libre. Scholar. Iba ginagawa pa, nangangako pa lang. Mali pa pindot. Nangangako pa lang. Isinabatas daw. Diba? Libre eskwela. Libre ang matrikula. No entrance exam. Si Pastor Kibuloy, hanggang makagraduate yung bata eh. Nakita nyo? Ang dami mga testigong buhay. Hanggang makagraduate sila, nakapag-aral sila, nakapag-abroad sila. Yun yung mga dapat nyong binoboto. At, ewan ko. Karamihan doon, abogado eh. Sa kabila, ewan ko. Bahala kayo. Kayo magdidesisyon yan para sa bayan natin. Mahirap magkamali. Nagkamali na ho kayo noon. Folk yan. Mahirap na ulit-ulitin. Basta ako nagkamali, isko ko nun eh.